Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Baby Mian Amy Gillian, ang tagapag-ulat sa pangkat-4 na pinamagatang ang sintaksis ng wikang Pilipino at iba pang wikang lokal. At ano nga ba ang sintaksis sa wikang Pilipino? Ang sintaksis sa wikang Pilipino ay ang kombinasyon ng mga salita upang makabuo ng mga parilala at pagsama-sama ng mga parilang ito. Upang makabuo ng pag-ngusap, maaaring maunawaan ang paksa sa panaguri at posible lamang matuna ang panaguri sa paksa. At ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay kalipunan ng mga salita na nagpapahayag ng isang buong kaisipan. At narito ang mga bahagi ng pangungusap. Ito ay ang paksa o simuno or subject sa Ingles. At ang panaguri naman at panaguri. At ang panaguri naman sa English, ito ay ang predicate. At ang paksa ay maaring tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari na gumaganap sa kilos o pinagtutuunan ng diwang isinaad sa pandiwa. At ang panaguri naman ay ang nagsasaad ng detalye tungkol sa simuno. Narito ang mga halimbawa ng paksa at or simuno at panaguri. Itong mga halimbawa. Si Kenneth Balsida ay ang bagong presidente ng Samahan ng Estudyanteng Makakalikasan. Ang paksa dito or simuno ay si Kenneth Balsida dahil ito ay ang pangalan. Dahil ang pangalan, ito yung paksa or simuno ng isang pangungusap. At ang panaguri naman dito ay ang bagong presidente ng Samahan ng Estudyanteng Makakalikasan. Sinabi ko nga kanina na ang panaguri, ito ay ang nagsasaad ng detalye tungkol sa simuno. At ito yung panaguri. Makikita naman dyan. At narito ang mga halimbawa ng pangusap na walang paksa. Ito ay ang una ay ang panawag. Ang panawag, ito ay ang itay. At nagsasaad ng damdamin, ito ay masakit. Ang pangatlo naman ay nag-uutos. Ito ay takbo. Ang pang-apat naman, ito ay ang formularyong panlipunan. Pag sinabi natin formularyong panlipunan, ito ay ang pangungusap na ginagawa sa pakikipagkapwa para maipahayag ng maayos ang mensahe. Maaari itong pagbati, pagpasalamat, paggalang o iba pang ekspresyon na naging bahagi ng kultura. Kaya ang halimbawa ng formularyong panlipunan dito ay ang tuloy po kayo. At ang panglima naman, ito ay ang panagot sa tanong. Ito ay ang opo. At ang pang-anim naman ay pinumintal o pandiwang. Ito ay palikas bumabagyo. Ang pang-pito naman, ito ay ang lipong may buong diwa. Ang halimbawa nito ay mahirap ang maisip kapag may problema. At narito naman ang mga uri ng pangungusap na ayon sa layon o gamit. Ang una ay ang mga mag-aaral ay matiyagang nag-aaral. Ito ay pasasalaysay o paturol. Ang pangalawa naman ay paano ba talaga humanap ng tapat na kaibigan? Ito ay ang patanong dahil mayroon itong question mark. Ang pangatlo naman ay pakiayos ng mga gamit mo. Ito ay ang nagpapakiusap or pakiusap. Ang pang-apat naman ay ito ay ang ayusin mo na ang mga gamit mo. Ito ay pautos. Dahil inuutosan niya na ayusin yung mga gamit niya. At ang panglima naman ay naiwan na nila ako. Ito ay padamdam dahil nakita naman natin sa naku dahil naiwan na nila siya. At tapos na tayo sa mga pangungusap ay dumako naman tayo sa sugnay at parela. Ang una ay ang sugnay. Ano nga ba ang sugnay? Ang sugnay ito ay isang lipon ng mga salitang may paksa at panaguri. Ito ay may buong diwa. At may dalawang uri ang sugnay. Ito ay ang sugnay na makapag-isa at ang sugnay na di makapag-isa. Ang sugnay na makapag-isa, ito ay isang pangungusap na nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. At ang sugnay na di makapag-isa naman, ito ay ang isang pangungusap ay hindi nagtataglay ng buong diwa o kaisipan. Narito ang mga halimbawa. Narito ang halimbawa ng sugnay na makapag-isa. Una ay ang nag-aaral ako ng mabuti kagabi, kaya nakakuha ko ng mataas na marka sa pagsusulit.
Ang halimbawa ng sugnay na makapag-isa dito ay ang nag-aaral ako ng mabuti kagabi dahil buo ang kanyang diwa at may paksa at panaguri ito. Kaya ang sugnay na makapag-isa dito ay ang nag-aaral ako ng mabuti kagabi. Pangalawa naman ay mas maganda kung magbaon na lamang tayo ng pagkain para hindi na natin kailangang gumasto. At ang sugnay na makapag-isa naman dito ay ang mas maganda kung magbaon na lamang tayo ng pagkain dahil ito ay ang sa at panaguri. Pangalawa naman ay ang sugnay na di makapag-isa. Pag sinabi natin na ang sugnay na di makapag-isa, ito ay mayroon din itong paksa at panaguri, subalit hindi buo ang diwang ipinapahayag. O subalit, ito ay pinangungunahan ng pangatnig. At narito ang halimbawa. Narito ang halimbawa ng sugnay na di makapag-isa. Ito ay ang pangarap ni Cathy ang maging isang doktor, samantalang ang kanyang kapatid ay nais maging guro. At ang pangatnig nito ay ang samantalang. At ang sugnay na di makapag-isa dito ay ang kanyang kapatid ay nais maging guro. At ang pangalawang halimbawa naman ng sugnay na di makapag-isa, ito ay ang kung papayag si nanay, dadalo ako sa iyong kaarawan sa Sabado. At ang pangatnig naman dito ay ang kung. At ang sugnay na di makapag-isa dito ay ang papayag si nanay. At tatlong halimbawa naman ng sugnay na di makapag-isa, ito ay ang tahimik ang buong klase habang nagtuturo si Binibining Gonzaga sa kanila. At ang pangatnig naman dito ay ang habang. At ang sugnay na di makapag-isa naman ay ang nagtuturo si Binibining Gonzaga sa kanila. At tapos na tayo sa sugnay. At ngayon, dumako naman tayo sa parilala. At ano nga ba ang parilala? Ang parilala, ito ay ang isang lipon ng mga salita na walang paksa at panaguri. Ito rin ay walang buong diwa o kaisipan. At narito ang mga halimbawa ng parilala. Ito ay mainit na panahon. Pangalawa, ang magkaibigan. Ang pangatlo naman ay ang maamoy na prutas. Ang pang-apat naman ay ang bata. At ang panglima naman ay ang mga bulaklak. Ito ay ang mga halimbawa ng parilala. So, sinabi ko na kanina na ang parila ito ay ang isang lipon ng mga salita na walang paksa at panaguri. Or hindi walang buong diwa. At doon lamang po nagtatapos ang aking paksang tatalakayin at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.